Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin sapagkat kayo ang nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, anuman ang nagaganap sa amin. We could continue to entrust ourselves sa inyo, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Tulungan niyo po kami, Panginoon, lalo na po, not just in our personal lives, but more so sa aming family, our physical health, lalo na po ang aming spiritual well-being. Tuloy, gabayin niyo po ang aming iglesia, makapagpatuloy sa inyo at iba't iba pang iglesia. At gayon din, Panginoon, kayo ang Diyos na nakapangyayari sa lahat ng bansa. And so we offer even ang mga nagaganap na digmaan sa iba't ibang bansa. Panginoon, kayo po ang may hawak at may control ng lahat ng ito. And so, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sapagkat kayo po ang may kapangyarihan na magpahupa nito at magbigay ng totoong solusyon, Panginoon, sa lahat ng mga sigalot upang ang pangalan ninyo ang tunay na matanyag. Nais namin kayo ang mapapurihan sa maikling panahon na aming pag-aaral. We commit all of these things in the Lord Jesus' name. Amen. We must continue to entrust all things to God who is the King. He is Lord of all. I'm sure alam nyo naman for the past 5 weeks. Ano ba yung topic na pinag-aaralan natin? The doctrines of grace, ang katuruan ng biyaya. At kung matatandaan nyo, nagbigay tayo ng malaking pagtanaw o the overview. Pinakita natin ang kahalagahan nito at lalo na ang kasaysayan. Bakit lumabas ang 5 points na ito? And then of course, we talked about total depravity, ang pagiging makasalanan ng tao, lubos-lubos. And then, for 2 Sundays, tinalakay natin yung irresistible grace, ang makapangyarihang biyaya ng Diyos. And today, we'll be talking about limited atonement. Yung limitadong pagtubos, some call it as particular redemption o yung tiyak na pagtubos. Now, napakahalaga sapagkat pag pinag-usapan ng katubusan or atonement, alam natin ito ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay napako sa krus at kung paano kinumpleto niya yung kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang matuwid na pamumuhay, sa kanyang pagtanggal ng ating utang na kasalanan at yung pag-alis niya ng galit ng Diyos dahil sa ating mga makasalanan. At dahil doon, matatanggap natin lahat ng pakinabang or benefits of salvation. Yun ang nagaganap sa isang tunay na mananampalataya. Kaya napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo dahil kung hindi siya magbibigay ng kanyang buhay, para bang ito ay pagbabaliwala sa kalwalatian ng Diyos, para bang pwede bang basta na lang ilagay ng Diyos ang ating kasalanan sa ilalim? Di ba? Parang halimbawa, pag nagwawalis ka sa mga hindi masinop o malinis, ilalagay sa ilalim ng tapangan. Ando doon pa rin yun eh. Pwede ba naman na sa kabanalan ng Diyos at kalwalatian niya, bigla na lang babaliwalain niya yung kasalanan natin? Hindi eh. Kailangan may magbayad. At dito pumapasok ang kahalagaan ng katuruan ito. Romans 3:25. Napakalagang verse. Romans 3:25. Sabi doon, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Napakagandang talata at bawat salita dito ay makabuluhan. Tingnan niyo po, sabi diyan, ang Diyos Ama, inihandog niya ang kanyang anak bilang pantubos. Ang Diyos mismo. Bagamat inialay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay willingly, pero ang Ama mismo ang gumawa noon. At ito yung term natin sa English na propitiation. Literally, yung propitiation, ang ibig sabihin sa Filipino, pampalubag loob. Dahil nagagalit ang Diyos sa ating kasalanan, siya yung pampalubag o pampaalis ng galit ng Diyos. Paano daw? Sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi walang kabuluhan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Napakabisa nung kanyang kamatayan at yung dugong dumaloy sa kanya.
kaya niya natubusin ang sino mang makasalanang sasampalatay sa Kanya. At pansinin niyo yung ikalawang bahagi doon, ito daw ang Kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang Kanyang galit at ang pagpaparusa sa Kanyang anak dahil tayo yung nararapat doon eh. Siya yung naging kapalit natin eh. Kung hindi ang Diyos na nagplano, wala tayong kahit anumang pag-asa ng kaligtasan. So makikita nyo lahat ay babalik ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya ito daw ang pagtataas ng katwiran ng Diyos na pwede niya ngayon ipawalang sala ang mga makasalanan kasi may nagbayad, ang Kanyang anak. Hindi siya yung unjust judge. Di ba na nakikita natin ngayon may mga hukom na pwedeng bayaran. Halatang-halata naman na sa ebidensya nagkasala yung isang tao pero dahil nabayaran, babalik ta rin. Pero ang Diyos hindi kagaya ng judge na liko. Ang Diyos matuwid. Kaya walang kalikuan sa Diyos kapag ang isang makasalanan pinawalang sala niya sapagkat binayaran na ng Kanyang anak. Dito natataas muli ang kalwalatian at pagiging matuwid ng Diyos. May nagtanong minsan, ang buhay natin may limitasyon. Nabuhay ka ng 50, 60 years, nagkasala ka. Pero bakit ang kaparusahan walang hanggan? Ang Diyos na pinagkasalahan natin, walang hanggang Diyos. Kaya yung kasalanan natin sa Diyos, walang hanggan. Hindi mo naman ginawa sa ordinaryong taong katulad lang natin, sa Diyos yun. Yun ang dahilan, kaya walang hanggan ang kaparusahan ng pupunta sa impyerno. Kaya pag na-appreciate natin lalo ang lalim ng ginawa ng Panginoong Jesucristo at ang epekto, hindi pwedeng hindi tayo magpasalamat at magpuri. And how I wish mas maraming mga nagpo-profess na Christians ang lumalim sa ganung pagkaunawa. Dahil kung hindi, babaliwalain mo ang ginawa ng Panginoon para sa iyo, para bang nangganap niya minsan, okay, nung bago kang Christian, ganun ka magpasalamat. Pero habang tumatagal na Kristiyano, hindi na ganun, nasa na yung pag-unawa sa kanyang ginawa. Di ba? Dadating tayo sa tanong, ano ba talaga ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? What did Christ actually achieve? At dito papasok yung pag-aaral natin on limited atonement o yung limitadong pagtubos dahil sasagutin nito yung tanong, para kanino ba namatay ang ating Panginoong Jesucristo? At sino ang makakaranas ng lahat ng benepisyo na kanyang ginawa tungo sa kaligtasan? Mahalagang tanong yan. At habang iisipin natin na pag-aaralan natin yung sagot sa tanong na to, matatalakay din natin na parehong malaga yung lawak ng katubusan or the extent of the atonement at ganun din kahalaga yung nature of the atonement o kalikasan ng katubusan. Diyan marami ang nagkakamali. So, yung tanong, what did Christ actually achieve on the cross for those for whom He died? Ano ba talaga ang nakamit ng Panginoong Jesucristo sa krus para sa mga tao kung kanino siya namatay? Pag nasagot natin ito, magiging mas accurate o eksakto din ang magiging sagot natin sa iba pang mga tanong. Ito ang unang choice o unang pagpipili. Ang unang choice na popular sa marami, sinasabi nila na si Kristo daw ay namatay para sa lahat ng tao sa parehong paraan. At kapag gano'n ang iyong pagtanaw, magbabago ang iyong pag-intindi sa kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Kung namatay ang Panginoong Jesucristo para sa lahat ng tao, edi ibig sabihin, yung kanyang ginawang kamatayan at katubusan na binibigay, hindi sigurado. Bakit? Nagbibigay lang siya ng pagkakataon sa mga tao na maligtas kung maniniwala sila sa Kanya. Naintindihan niyo? Ito kasi yung pinakamalaking dahilan ng kaligtasan para sa kanila. Ginawa na ng Panginoon ang lahat, natapos na. Pero sa iyo nakasalalay kung sasampalataya ka o hindi. Sino mas makapangyarihan doon? Yun ang unang pagtanaw. Nangangahulugan, pagka tinuloy-tuloy natin ang ganong linya ng pag-iisip, ibig sabihin, hindi regalo ng Diyos ang kaligtasan, pero gawa ng makasalanan para maging mas mabisa ang kamatayan ni Kristo para sa kanila. Sinusubukan natin i-simplify ito as best as we can. Yun ang logical conclusion nun. Dahil sa iyo nakasalalay, kung maniniwala ka o hindi,
hindi aktual na may tinutubos ang Panginoon, nakasalalay pa rin sa tao. Yun ang unang choice na pinaniniwala ng marami. Pangalawang choice o pagpili, at dito natin makikita bakit mahalagang pinag-uugnay-ugnay natin yung mga nauna nating natutuhan na katuroan. Una, yung pagiging lubos na makasalanan ng tao, at yung sumunod, pinag-aralan natin ang makapangyarihang biyaya ng Diyos o irresistible grace. Ulitin natin. Maliwanag sa Biblia, dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo, matatamo natin yung kapanganakang muli, yung mabisang pagtawag ng Diyos, yung pagsisisi at pananampalataya, at yung makapangyarihang biyaya niya tungo sa kaligtasan. Lahat bumabalik sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi ginawa ng Panginoon, wala tayong anumang pwedeng matanggap. Pero dahil lubos ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, salamat. Lubos din ang katubusan ng kanyang pinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo at katwiran. Ibig sabihin, hindi niya ibinibigay para sa lahat ang katubusan ng pare-pareho lang. Kasi hindi lahat naliligtas eh. Kung hindi, edi sana wala nang taong malayo sa Diyos. Sana lahat born again na. Lahat tinawag na ng Diyos para sa kaligtasan at dapat lahat nagsisisi at sumasampalataya sa Diyos. Pero alam natin, pareho sa Biblia at sa karanasan, hindi totoo yan. Mahalaga to. In fact, bago ko pumunta dito, I was listening to a podcast ng isa sa mga favorite preachers ko in the past few months or so. Pero nung may nagtanong sa kanya, ano bang ibig sabihin ng many, mamaya tatalakayin natin yan sa isang verse. Sabi niya, ito yung tinutukoy ng mga kaibigan nating Calvinist. Kaya lang sabi niya, hindi ba napaka-foolish o walang kwentang pag-usapan yan? Sabi niya, namatay naman si Kristo para sa lahat. At yun na yun. Natatawa ako, bakit? Habang iniisip ko katatapos ko palang pag-aralan ulit to, binabalik-balikan ko ito. Hindi alam ng marami ang sinasabi nila kapag ganon. Hindi nila alam, babalik sa tao yung kaligtasan kapag sinabi mong para sa lahat talaga. Kaya ito yung mahalagang tanong na dapat nating harapin. Talaga bang naniniwala tayo na tiniyak ni Kristo ang pagtawag sa atin, ang pagbibigay ng pananampalataya at pagsisisi para lumapit tayo sa Kanya? Talaga bang naniniwala tayo sa Kanya galing yan? O mas naniniwala tayo na sa atin nang galing yung bisa ng kamatayan ni Kristo dahil nagsisi tayo at tinanggap natin ang Kanyang kaligtasan, sa atin ang galing. Mapapakamot ka na agad ng ulo, magkalayo. Ibig sabihin, kung si Kristo ay namatay para sa lahat ng pare-pareho, edi tayo ang nagbigay sa sarili natin ng kapanganakang muli, kahit daw patay pa tayo sa kasalanan. Tayo nagbigay sa sarili natin ng pananampalataya at pagsisisi, at hindi binigay ng Panginoon yan bilang regalo, sabi sa Ephesians 2:8 and 9. Ibig sabihin, pinabayaan tayo ng Diyos sa sarili natin at tayo ang magdidesisyon kung gusto natin kay Kristo o hindi. So, hindi mo pwedeng takasan ang ganong tanong at ang pagsagot dito. Now, isa sa mga paratang ng mga Arminians na yung ganitong lohika, kung hindi kayo naniniwala na si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao, then nililimitahan nyo yung kamatayan ni Kristo. Madalas, maririnig nyo yan. Para sa kanila, dahil hindi para sa lahat, nililimitahan mo. Pero ang tanong, sino ba talaga ang naglilimita ng ginawa ng Panginoong Jesucristo na katubusan? Ang mga nagsasabi na siya ay namatay para lang sa tao na kanyang pinagkalooban ito o namatay siya para sa lahat pero hindi lahat maliligtas. At malawak ang daan patungo sa pagkapama. Sino ang naglilimita? Ito, magiging malinaw ngayon. Yung ating pananaw, ang totoong naglilimita sa epekto ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga Arminians o yung mga naniniwala na siya ay namatay para sa lahat. Bakit?
Ang nililimitahan nila ay yung kapangyarihan at bisa ng kanyang kamatayan. Oo, bakit? Kasi namatay nga siya sa para sa lahat, walang nangyari. Marami pa rin ang napamak. Mabisa ba yun? Makapangyarihan ba yun? Parang hindi, no? Ginawa lang niyang posible sa lahat at binibigyan ka ng pagkakataong maligtas, pero sa'yo pa rin nakasalalay ang kaligtasan. Napakadelikado, di ba? At salamat na lang, hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Kasi isipin mo, ba't naman kailangan mo pang magtiwala ng buong buo sa Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas sa Panginoon? Meron ka palang bahagi na gagawin para ikaw ay totoong maligtas. Yung kaligtasan binibigay niya, sabi nga natin, potential lang. May posibilidad, pero hindi aktual. Yun ba ang sinasabi ng Biblia? First of all, hindi biblical. Pangalawa, it's also illogical. Wala sa tamang kaisipan at wisyo. At pangatlo, makikita nyo, nakatuon sa tao. Ang tao na naman ang sigat. Hindi ang Diyos. Kasi ang tao na naman ang gagawa ng paraan para sa kanyang kaligtasan. Hindi babalik ang lahat ng kalwalatian sa Diyos. Magkatabi kayo ng Diyos. Oo, ginawa niya para sa akin, pero kailangan ko ring may gawin eh. Di ba ganun ang sabi ng iba? Faith without works is dead. Hindi nila naiintindihan yung gawa pagkatapos ng kaligtasan. Hindi kasabay para sa kaligtasan. Ito naman, sa kabilang banda, hindi natin lilimitahan ang kapangyarihan at pagiging epektibo ng katubusang binibigay ng Panginoon. Bakit? Naiintindihan natin kasama ito sa dakilang plano ng Diyos sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkaloob niya ito ng totoo at mabisa bilang katubusan para sa kanyang mga anak. At tandaan nyo, nung sinasabi sa Ephesians 5, ang Panginoong Jesucristo namatay siya para sa kanyang bride. Sino ba yung bride ng Panginoon? Yung kanyang church, sa kanyang iglesia. Hindi lang siya nagbigay ng posibilidad na ililigtas niya sana yung kanyang iglesia. Tiniyak niya. Talagang binili niya ang kanyang iglesia para maligtas. Ito yung kapanganakang muli at pananampalataya. Tingnan niyo yung Ephesians 5:23. Ephesians 5:23, ang pagpapakilala sa Panginoong Jesucristo, siya ang tagapagligtas ng katawan. Okay? Wala nang ibang tagapagligtas, siya lang. So, napakahina naman yung tagapagligtas kung hindi niya talagang niligtas ang kanyang iglesia. Tagapagligtas siya. At sabi sa verse 27, kung titingnan nyo, ano daw ang kanyang gusto upang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, banal at walang dungis. Ang plano ng Panginoon, tutubusin niya ang kanyang iglesia, bagamat marumi, una makasalanan, pero gagawin niyang banal at walang dungis. Tiyak na yun. Kung hindi totoo yun, sana. Ganun ang naririnig ko sa mga nakakausap namin pag kami nagbabahagi ng ebanghelyo. Pag tinanong ko, sigurado ka na ba sa kaligtasan? Sana. Hindi sana. Pwede na matiyak kasi ginawa ng Panginoon. So, mahalaga at malalim ang usapan ito dahil bumabalik sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kailangan nating linawin. Hindi ibig sabihin na walang anumang pakahulugan na si Kristo ay namatay para sa lahat. Somehow, merong sense. Sinasabi naman kasi talaga sa Bible na merong mga talata na si Kristo ay namatay para sa lahat. At si Kristo ay tagapagligtas ng lahat. Well, 1 Timothy 4:10, siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga nananampalataya. So, totoo naman, sa Bible, ang tawag sa kanya, He is the Savior of all men or all people, especially of those who believe. Totoo. Bakit sinasabing si Kristo ang tagapagligtas ng lahat ng tao? Kasi wala nang ibang tagapagligtas. So, sa Kanya lang talaga yun ibinigay. At makikita nyo, hindi na lang ito para sa kanila ng mga Hudyo, binuksan ng Diyos para sa lahat.
So kaya tama, siya ang tagapagligtas ng lahat. Ang tinututulan natin, yung pagsasabi sa kabilang side ng mga Arminians, na siya ay namatay para sa lahat ng tao na pare-pareho lang. In the same sense. Sabi nga natin kanina, na paulit-ulit ko nang binanggit, hindi lang potential yung kanyang ginawa, talagang naging tagapagligtas siya at nagbigay ng kaligtasan. Hindi nakasalalay sa tao. So, in that particular sense, totoo siya ang tagapagligtas ng lahat. Pero merong mga particular na makakaranas. At yun ang intensyon ng Diyos, iba-iba para sa mga tao. Hinati sa dalawang grupo. Yun ang pinakamalinaw, marahil, na pag-unawa sa 1 Timothy 4:10. Kasi sa karamihan, blanket statement yan. Sabi lahat Ang hindi mo alam, ang even the word all, iba-iba ang paggamit sa Bible. Kaya, sino sa inyo makaka-recite ng John 3:16? Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay huwag mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang interpretation agad ng marami, ganun pala ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, buong sanlibutan maliligtas? Hindi po Yung lahat ng yun, lahat ng sasampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak. So, in that sense, totoo, binigay niya ang Kanyang buhay, tagapagligtas ng buong sanlibutan, pero malinaw, kailangan sila ay sumampalataya. Iyon din yung kahulugan ng 1 Timothy 4:10 na siya ang tagapagligtas ng lahat. At tandaan nyo, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, sigurado yun. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sigurado, bakit? Hindi mo lang tinatanggap yung Kanyang ginawa, tinatanggap mo siya bilang tagapagligtas. Doon nakaangkla yun sa Kanya, bilang Diyos na tagapagligtas. Kung iba-iba ang gumawa nun, hindi mo pwedeng panghawakan. Kaya pwede niya ibigay sa sino mang sasampalataya sa Kanya. So, hindi na lang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Gentiles. Isa pang medyo nalilito ang iba, pag yung sinabi ni John the Baptist in John 1:29, the next day he saw Jesus coming to him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yun ang pakilala niya. Siya talaga ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan na sa libutan. Tandaan niyo, napaka-narrow-minded ng mga Jews. Kami lang ang ililigtas ng Diyos. Hindi. Ng lahat, hindi lang mga Hudyo. Kaya in that sense, He truly would take away the sin of the world. Kaya huwag tayong matakot kapag pinapangaral natin ang ebanghelyo ng Panginoon para sa lahat ito. Hindi naman natin alam kung sino ang ililigtas ng Diyos. Sabi sa Great Commission, Matthew 28, ipangaral nyo sa lahat ng dako. Dapat marinig nila ang ebanghelyo ng Panginoon. At totoo yun, yung sabi ng Panginoon. Kaya, ang ipinagkakaloob ng Panginoon, kahit kanino pa, basta sila ay lalapit sa Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Kaya totoo ang pangako ng Panginoon. Hindi lang siya nagbibigay ng posibilidad na maligtas ang tao, ang kanyang ibinibigay si Kristo mismo, yung kanyang sarili bilang tagapagligtas at Panginoon. At wala nang mas hahalaga pa doon. Di ba, pag kayo may cheque, yung cheque daw, kasing husay lang yan nung nakapirma. Di ba? Kung kaninong pangalan yan. Kahit na ano bang ganda ng pirma mo, wala ka naman palang checking account, wala kang pera sa bangko, tatalbog yan. Ang Panginoong Jesucristo, dahil totoo yung kanyang ginawa at ipinangako, sigurado dahil sa kanya nakabatay lahat. Makikita nyo? So, talagang ginawa ng Panginoon ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. At dito natin makikita gaano kahalaga yung bagong tipan na pinangako ng Panginoon. The crucial role of the New Testament. Sabi sa Matthew 26:28, binabanggit doon yung term, the blood of the covenant, ang dugo ng kanyang pangako, yung kanyang pakikipagtipan. Ibig sabihin, dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, may panibago ng pagkakataon
ang tao na manumbalik sa Diyos. Hindi kagaya nung luma na pakikipagtipan ng Diyos, iyon sinuway ng bansang Israel yun. Hindi nila nasunod. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo, sisiguraduhin niya na ang mga taong makasalanan magiging bayan niya at siya ang kanilang magiging Diyos. Titiyakin at tiniyak ng Panginoon ito. Again, sa pananaw ng mga Arminians, kailangan natin ng Diyos para sa kanyang tulong. Oo naman, talaga naman kailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang hindi nila nare-realize, higit pa sa kaunting tulong. Lahat ng klase ng tulong kailangan natin mula sa Diyos. Dahil hindi sa atin magmumula yan. Para sa mga naniniwala na si Kristo ay namatay para sa lahat, kailangan lang gawin ng Diyos, alalayan yung makasalanan. At pag inalalayan ng Diyos, nasa Kanya na ngayon kung siya sasampalataya o hindi. Again, binibigay yung pagtulong. Para bang ganito? Ang Diyos ang tutulong sa'yo, pero ikaw bilang makasalanan, ikaw ang magdidesisyon para sa Kanya. Yun ang paniniwala ng maraming tao. Sa kanila pa rin nakabatay. Pero tingnan nyo, nung binanggit yung term, the blood of the covenant o dugo ng pakikipagtipan, sinigurado ng Panginoon, hindi sa tao nakasalalay, kundi sa Kanyang ginawa ang katubusan ng sino mang makasalanan. Old Testament pa lang actually, hinula na ng Diyos yung New Covenant o bagong pakikipagtipan. Tingnan yung Jeremiah chapter 31, verses 31 hanggang 34. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. Yung lumang pakikipagtipan ng Diyos, hindi sila naging tapat. Sinira nila. Sabi pa, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Pansinin niyo, paulit-ulit, ang Diyos lang ang gumawa. God is the only one active pagdating sa pakikipagtipan. Hindi ang tao. At dahil ang Diyos ang gumawa, sinigurado niya, ilalagay niya ang kanyang batas sa kanila, susulat niya ito sa kanilang puso, siyang magpapatawad ng kanilang kasalanan, at hindi na niya aalalahanin ng kanilang kasalanan, lahat sa Diyos nang galing. Nasa ng bahagi ng tao. Wala. Dito natin makikita, dahil ang Diyos nga ang makapangyarihan sa lahat, tiniyak niya, hindi ito masisira. Sa Kanya nagmula. Jeremiah 32, sabi sa 39 to 41, mas nilinaw pa ng Diyos. Jeremiah 32, 39 to 41, babasahin ko, I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for their own good and the good of their children after them. I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them. And I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. I will rejoice in doing them good. Maraming beses inulit, gagawin ko, ako ang gagawa. At dito makikita natin ang 6 na pangako ng Diyos. Sisiguraduhin niya na merong pakikipagtipan na hindi masisira, everlasting covenant. Pangalawa, bibigyan niya sila ng bagong puso na magdadala sa kanila na matakot sa Kanya. Sabi ng Diyos, hindi siya lalayo at ihiwalay para gumawa ng mabuti sa kanila. Pang-apat, ang Diyos ang maglalagay ng takot sa kanilang mga puso. Pang-5, hindi niya hahayaan na lumayo sila sa akin, sabi niya. At pang-6, magagalak ako na gawan sila ng mabuti. Yun ang Diyos na makapangyarihan ng Biblia. Hindi nangangailangan ng tulong ng tao. Paano nga ba naman niya iiwanan sa tao? Ang tao pinanganak sa kasalanan at nagpapatuloy sa kasalanan malibang baguhin ng Diyos. Babalik pa rin tayo doon. Nakikita nyo, bakit mahalagang pinag-uusapan? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng lahat at lalong nadadakila ang Diyos.
Kaya pag may tumawag sa Diyos para sumampalataya at magsisi, alam niya ang Diyos ang gumawa. Pero kapag ang tao lumayo, alam niya, yun yung kanyang makasalanang puso. Sa kanya ang nararapat na kaparusahan. Very dramatic din sa Ezekiel yung binanggit ng Diyos. Ezekiel 11:19. Ang Diyos ang magbibigay ng iisang puso, ng bagong spirito, tatanggalin niya ang pusong bato, papalitan niya ang pusong laman. Di natin kaya yun. Sabi ko, kung physical heart operation, hindi mo kayang operahan sarili mo, lalo naman sa spiritual. And then Ezekiel 36:26 and 27. I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So, hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng bagong puso dahil tinanggal niya ng batong puso, binibigyan niya tayo ng kanyang spirito na siyang nangunguna sa atin, kaya masarap sumunod sa Diyos. Hindi kayo nagrereklamo, hindi kayo nagmamaktol na ano ba naman, utos na naman ang utos. Di ba biro nga yan? Bakit daw binasag ni Moses yung 10 Commandments? Nabigatan daw Kasi sabi, utos na lang ng utos. Binagsak. Pero hindi yun. Nagalit siya sa bansang Israel. Pero ang point lang, pag kumilos ang Diyos, siguradong may magbabago sa tao. Mamahalin natin siya, susundin natin siya, sasambahin natin siya, lahat galing sa Diyos. Pag hindi nagaganap yan, mag-isip-isip tayo, baka naman sarili nating lakas ang ginagamit natin. Kumpara natin, kung hindi natupad ng bansang Israel ang lumang pakikipagtipan ng Diyos, hindi nila sinunod At hindi rin natin kaya kung nasa panahon pa natin yan. Pero sa pamamagitan ng bagong tipan, para maging mas matagumpay, kailangan siguraduhin ng Diyos siya ang gagawa. At nagsisimula sa operasyon ng puso, heart operation. So, hindi na lang simple na sundin mo to, sundin mo yan, hindi ganun. Kailangan baguhin ang kalooban ng tao. Tingnan nyo rin ang sinabi ni Moses na gagawin ng Diyos. Deuteronomy chapter 30 and in verse number 6. Sabi diyan, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Yun pala yung totoong pagbabago. Kapag binigyan tayo ng bagong puso, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Ang sarap kapag ginawa ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong makontento na nakakarinig lang tayo ng salita ng Diyos, dumadalo sa pagsamba, bagamat mahalaga yan, ang kailangan natin yung bagong puso na ibibigay ng Diyos. Pag hindi, walang kabuluhan yung pagsamba natin sa Diyos. Dahil hindi pa natin siya totoong nakikilala. At kailangan po natin, hingin natin sa Panginoon, iligtas niyo po ako. Baguhin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Kailangan ko kayo. Kaya nga nung may kausap kami kahapon, magkaiba yung attitude ng mag-asawa. Yung babae, habang binabible study ng asawa ko, gusto niya siya yung may sakit. Yung lalaki naman, nasa labas, kinakausap ko rin, magalang naman ako. Pero, nung pag-uusapan na ang Biblia, ayaw niya. Ito po kasi talaga paniniwala ko Kaya wag niyo na akong pilitin. Bakit ang dami-daming nagtatalo-talong mga reliyon? Sabi ko, hindi po natin problema yung pagtatalo ng reliyon. Ang problema natin, ano yung kaluluwa natin sa harapan ng Diyos? Basta ito paniniwala ako. Okay, tahimik na ako doon. Why? Kasi ang Diyos ang magbabago ng puso. You do not enter into a debate just to convince a person, pero you pray for the person. Pag hindi kumilos ang Diyos, magpapatuloy lang ang tao sa paglayo sa Diyos. At dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, siya ang tagapamagitan at siya ang nagdala sa atin sa panibagong pakikipagtipan. Kaya pag nag-observe tayo ng Lord's Supper, alam nyo, supposed to be the Lord's Supper, bagamat hindi dapat mag-partake ang mga unsaved, pero yung mensahe ng Lord's Supper dapat naririnig ng lahat.
Bakit? Kasi yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi lang naman para sa Kristiyano yan, bagamat kailangan nating maalala. Alam nyo, merong umattend sa church ni John Piper, kinukwento niya to. For a long time, hindi siya ligtas. Faithful lang siya umattend kahit Lord's Supper. Alam nyo, isang araw, kinilo siya ng Diyos at umiiyak siyang lumapit. Dahil sa mensaheng yan, nakita ko ngayon, kailangan ko sa Kristo. Yun po. Kailangan maunawaan natin. Kaya nung sinabi ng Panginoon sa Luke 22:20, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Ito na yung panibagong pakikipagtipan ng Diyos pero sa dugo ni Kristo. 1 Corinthians 11:25, "He took the cup after supper saying, 'This cup is a new covenant in my blood.'" Hindi po pwede na hindi kasama ang pagtatagis ng Panginoon ng kanyang dugo. Dahil yun ang dahilan kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Dahil sa kanyang ginawa. Hebrews 7:22, "This makes Jesus the guarantor of a better covenant." Dahil sa ginawa ng Panginoon, siyang tumiyak na merong mas mabuting pakikipagtipan ang Diyos. And in Hebrews 9:25, "He is the mediator of a new covenant so that those who are called may receive the promised eternal inheritance." Siya yung tagapamagitan. Isipin niyo po ito. Kung walang kapangyarihan ang dugo ng Panginoong Jesucristo at magiging mabisa lang yan dahil ikaw ang sasampalataya at ikaw ang magsisisi pero wala talagang gagawin ng Panginoong katubusan, pwede ba niyang ipangako na ito na ang bagong tipan? Pwede ba niyang sabihin, ito yung aking bayan na tutubusin? Hindi niya pwedeng ipangako yun kung hindi tiyak. Pero dahil tiyak ang ginawa ng Panginoon, mabisa ang kanyang kamatayan, may tutubusin siya. Kaya lahat ng matutubos, ayon sa plano ng Diyos, para sa kanila inilaan ng Panginoon yung kanyang sakripisyo. Yung mga mapapahamak, hindi para sa kanila. Pero hindi dahil sa gusto nilang lumapit sa Diyos. Kasi naisip ng iba, gusto kong lumapit, ayaw naman sa akin ng Diyos. Hindi totoo yun. Lahat ng lumalapit sa Panginoon, hindi niya itataboy. Ang tanong, lumapit ka na ba sa Kanya? Nagsisi ka na ba ng kasalanan at nakita mong si Kristo lang ang pag-asa mo? Yun lang ang paraan para sa iyong katubusan. At tayo naman, kung totoong naganap sa atin yan, lalo tayong magpuri sa Panginoon sa Kanyang katubusang ibinigay sa atin.